Isa sa mga lugar na gustong marating ni Pugong Biyahero, ang Sitio Pinagbayanan. Napakagandang lugar, napakaganda ng mga tanawin. Sagana ang tubig sa mga yamang dagat. Subalit kung akala mo, nakita mo na ang lahat tungkol sa Pinagbayanan, yan ay isang pagkakamali. Sapagkat ang malaparaisong lugar ding ito ay nagsisilbing kalbaryo para sa mga mag-aaral naman yan. Mas malayo pa. Gaano kalayo pa sa Dapdap? Yun ba yan? Kaya po putak ng Dapdap. Mas malayo pa ng Dapdap. Oh my God, mga kababayan, napakalayo ng nilalakad nila. Sa pinaka malaking suliranin din ng mga guro. Ayan, so tatawid po tayo dito sa mga batuhan na to. Luto na to. Pwede na kumain. Kain na tayo. Ayan, so ito po yung itinuturing na pinakamatandang cathedral or simbahan dito sa Occidental Mindoro. Ito po ay located dito sa Sitio Pinagbayanan, sa kung saan dito ay naninirahan din yung ating mga kababayan o mga katutubong mangyan. At isa na nga po doon yung ating scholar na si Christine, taga rito po siya sa lugar na ito. Kaya binisita po namin ito kasi ang sabi nga nila, ito yung pinakamatanda na simbahan. Pero kung makikita po ninyo dito sa loob, parang ano na talaga siya, wala nang chance siguro na ma-restore. Kasi kung makikita po ninyo, marami na talagang area na sira at mukhang delikado na rin naman yung mga bato na mayari pa. Pero napakalaki po ng simbahan na ito at talagang yari siya sa mga pinagdikit-dikit na bato. Itong mga bato po na ito, mga batong ilog or dagat din siguro, pero more on ilog po yan Tapos yan, merong simento. Ayan, napakalaki. Ayan po. Yan yung area. Ito yung buong structure ng lumang simbahan. Meron dito mga bato na pinaniniwalaan at ayon po dun sa mga kwento, marami daw pong nahukay dito na mga buto ng mga tao, ng mga Kastila. Pero mga banderitas po na nakalagay. Yun po ay dahil sa sitio na ito ay kaya kamakailan lamang ay fiesta. Pero yan po yun. Ito yung kabuuan ng structure. Napakaganda dahil talagang kitang-kita mo yung kanyang kalumaan. Ano po? Ayan. Lumang structure na ito na talaga namang makikita mo na sa kabila ng matagal na panahon hanggang ngayon ay nakatayo pa rin siya. Ayan. Ito po yung structure na yan. Grabe, hindi ko alam kung anong mga kasaysayan, kung anong mga pangyayari ang nasaksihan ng mga pader na ito, ng mga pader na batong ito. Kung ilang buhay, kung ilang pamilya ang nagkaroon ng mga memories dito sa lugar na ito. Ano po? Dahil sa totoo lang, yung mga ganitong structure, napakarami pong kwento na maaaring nung mga dating panahon ay nangyari sa lugar na ito. Pagkatapos naming bisitahin ang pinakamatandang simbahan, ay napagdesisyon na namin na tahakin ang landas na araw-araw na dinadaanan
ng mga mag-aaral na mga katutubong mangyan. Pinili namin ang daanan sa tabing dagat sapagkat yun ay mas malapit at mas madaling tahakin kumpara sa daanan sa bundok. Ayan, so ito po yung ilog. Ito yung malaking ilog na naghihiwalay dito sa part na to. Dito sa kabilang side. At bakit siya challenging is dahil yung mga estudyante na karaniwang dito nakatira, kapag ka nabuksan po yung ilog na to at lumalakas yung ulan, bihira sa kanila yung nakakatawid para makapasok sa eskwela. Kaya naman isa yan sa pinaka malaking suliranin din ng mga guro, dahil kapag ka dumarating po yung point na malakas yung ulan or bukas yung ilog na to, kumukonti yung population ng mga estudyante na nakakapasok. Minsan pa nga yun yung nagiging dahilan kung bakit hindi sila nakakapagpatuloy ng pag-aaral. Ayan, so tatawid po tayo dito sa mga batuhan na to. Dahil dun sa kabilang side po ay nandoon naman yung iba pa nating mga kababayan na mga katutubong mangyan. Dito po sa side na to. Ayan, tara po. Let's go! Ayan, so itong dinadaanan po natin ngayon ay dinadaanan din po ito ng mga estudyante kapag papasok po sila ng school doon sa kabilang side. Habang naglalakad ako sa mga batuhang ito, hindi maiwasan na sumagi sa isip ko kung paanong nakakayanan ng mga maliliit na estudyante na araw-araw na babagtasin ang mga naglalakihang batong ito. Mahirap isipin, subalit yun ang araw-araw nilang realidad. May mga nabubuwal din po na puno dito. Ayan o. Kasi nga, bandang bundok. Papunta na sa dagat. So, nag-erode rin yung yung bundok. Yung lupa. Kung ikukumpara ang buhay ng mga estudyante sa syudad o sa mga lugar na mas naaabot ng mga bagong transportasyon, napakahirap isipin na marami pa ring mga estudyante ang kailangang daanan ang mga
napakahirap na daanang ito para nang sa ganun ay magkaroon ng magandang edukasyon. Ayan, so karaniwang tanawin po dito sa Mindoro, yung mga ganitong maliliit na bangka, ano po, ang tawag po dito ay paraw. Ito po yung ginagamit ng mga katutubo para nang sa ganun ay makapangisda sila at para nang sa ganun ay makapanghuli po sila ng isda. Pero kung makikita ninyo po, napakaliit lamang nito. Napakaliit lamang ng paraw na halos isang tao lang yung kasya dyan sa pangingisda. Kaya lalo pa kung malalakas po yung alon, talaga namang delikado. Delikado para dun sa mga kababayan natin, mga katutubong mga yan, na mga isda, gamit lamang ang napakaliit na yan. Yan po ay sa kabila ng meron ng modernong mga sasakyan na may makina, pero dahil siguro hindi po kaya ng kanilang budget o ng kanilang kabuhayan na makapagpundar ng mga demotor, kaya naman karaniwan na ganito pa rin yung ginagamit nila na pangingisda. Sa kabila ng magagandang tanawin na aking nakikita, ay hindi rin maitatatwa nandoon ang peligro para sa mga mag-aral. Dumarating ang panahon na napakalalakas ng alon. Ganon din ang malalakas na hangin at ang peligrong dala ng pagguho ng lupa mula sa mga kabundukan. Iniisip ko tuloy na bilang mga bata, ano kaya ang kanilang nararamdaman? Ano kaya ang sumasagi sa kanilang isipan? Ano kaya ang nagiging lakas ng loob upang ipagpatuloy ang araw-araw na pagpasok sa paaralan? Ayan po mga kababayan, so kung makikita po ninyo dito sa likuran ko naman, yan ay napakalaki na naman na ilog na nabubuksan kapag panahon ng tag-ulan. Actually kahit ngayon nga po medyo bukas naman siya, pero yung tubig ay hindi ganoon kalalim. Pero kapag tag-ulan po, yan ay naghihiwalay dito sa lugar na ito papunta sa lugar na ito. Kaya naman napakalaking pahirap po yan sa mga estudyante na dito nakatira, na dito sa side na to nakatira, kasi nga pag lumaki yan, mahirap nang tumawid. So sobrang hindi ko ma-imagine kung paano yung sitwasyon ng mga estudyante, kung ano yung pinagdadaanan nila para lang makapasok sa paaralan kapag kayong may bagyo, kapag kayong may malalakas na ulan. Kasi napakaano po niyan, napakalaking ilog niyan na mahirap para sa mga estudyante, lalo pa sa mga bata, na tawirin yung daan na to. So yung mga dinadaanan po natin, yung nakita nyo kanina lang na mga dinaanan natin, yun po ay ang pakaparehong daan na kailangan suungin ng mga estudyante para lang makapasok. Ha? May naglalaba? Hala, lamig! Ay, sobrang lamig! Ang lamig po ng tubig. Napakalamig. Parang sarap maligo dito. Masarap.
Malamig, ang lamig ng tubig. Magbanlaw muna po ako. Lamig. Tara. Let's go. Let's go, let's go. Kala ko'y naglalaba ka. Saan ang inyong tahanan? Ha? Ha, dito. Dito, oh my God. Ito po mga kababayan, grabe. Medyo na-amaze ako dun sa nakita ko. Ayan po mga kababayan, no? So ito po yung ilog, yan. Yung ilog, yung napakalamig na ilog na kung saan ako hilamos. And after po ng tawid natin ang ilog na to, makikita natin ang lugar kung saan dito po nakatira yung ating mga kababayan, mga katutubong mga yan. Makikita nyo po dito, ayan, yung mga kubo. Ayan, may mga kubo po dyan na makikita nyo ay may mga nakatira. Tara, puntahan po natin. Hello. Hello. Hello po, magandang hapon. Kumusta po kayo? Marunong po kayong magtagalog? Marunong po kayong magtagalog? Nasalita? Hindi. Hindi po kayo marunong magtagalog? Marunong naman. Ha? Ah, sanay. Sanay magtagalog. Ha? Marunong magtagalog? Ano po? Kamusta po kayo? Hello po, nanay. Kamusta po? Ilang taon na po kayo? Alaman po ba yan? Hindi nyo na po alam kung ilang taon. Oo. Kayo po ay dito po kayo naninirahan. Sino po ang dito nakatira? Alin po, nanay? Ito po. Oo. Itong yan pong, dyan po kayo. Kahapon lang ako dumating dito. Kahapon. Kahapon. Saan po kayo galing? Ay galing doon sa Pinagbayanan. Sa Pinagbayanan. Ay pero dito na po kayo maninirahan. Oo. Ano po ang... Gawa na kami. Ay magtatanim ng balinghoy. Magtatanim po ng balinghoy. Opo. Ano po ang pangalan ninyo? Ano po ang ngalan ninyo? Sublea. Leia po. Sublea. Soblea. Kayo po ay katutubo ng Mindoro o kayo po ay galing sa ibang lugar? Hindi, dito na kami. Dito na po. Dito na po talaga kayo. Dito po kayo pinanganak. Di kayo po ay katutubo? Katutubo. Katutubo po kayo? Kayo po ay may asawa pa? Wala na po. Matagal na akong asawa. Mga ilang taon na po kayong walang asawa? Ay, matagal na. May 10 taon na po, ganun. Malipit na. Pero kayo po ay may mga anak dito? Doon sa Pinagbayanan. Nasa Pinagbayanan? Parang ay mga anak. Opo. Pero kayo po ay kahapon lamang dumating at ito po ay inyong itinatayong bahay, kumbaga. Sa Pinagbayanan na ay mga karamihang anak. Opo. Isang anak nito. Anak nyo po yung may-ari ng isang bahay na yan? Ay, diyan. Ay, nasaan po ang mga lalaki ng inyong... bakit po puro kayo babae? Nasaan ang mga lalaki? Ewan po yung mga iyang asawa ko. Nasa dagat. Nangingisda? Nangingisda? Ikaw ba ay may asawa na? Meron po. May asawa ka na? Ilang taong ka na? 16. May anak ka na rin? Wala pa? So bago ka pa lamang nag-asawa? Ay, itong mga batang ito, kaninong anak? Sa kay ate. Anong pangalan naman ni ate? Anong pangalan mo?
Monique. Oh, ilang taon na si Monique? 24. Ilan na ngayong anak? 3. Alin dyan ang anak mo? Yang hawak mo, yang naka-blue, tsaka itong isang lalaki. Ere, yan. Ito? Ah, yan. 3 ang anak mo. Ang asawa ay nangingisda rin. Ay, ano ang kabuhayan po ninyo dito? Pagtatanim ng balinghoy. Kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Ah. At kamuting balon. Opo. May kamuting kahoy po kayo ngayon na pwede naming bilhin. Ah, nasa itaas po. Oo. Ah. Ay, ano po ang inyong pagkain ngayong hapunan? Ha? Ano po ang inyong hapunan mamaya? Mamayang gabi? Kung minsan may palay naman na ika nga bilang kami. Nakapagdaan naman doon sa mga may palay. Apa. Yung pagkain. Ah. So, pero may mga pagkakataon po ba na kamuting kahoy o balinghoy pa rin ang kinakain ninyo? Oo. Ay hindi nga lang nakakaahon sa ulo. At ng mga lalaki nga Wala sa po dagat. dito. Nasaan po yung karamihan pa ng ibang dito, yung mga naninirahan? May mga bahayan pa po ba papunta doon? May ibang ko naman yung inda ko. Ibang sitio na po yan? Oo. Ito po, ano po tawag sa lugar na ito? Ito. Ang tawag dito. Ay ito yung tinatawag ng... Ang tinatawag nito ay Chinawing. Chinawing? Oo, lugar na Chinawing. Ah, Chinawing. Oo. Ah, yun po pala yung tawag sa lugar na ito, Chinawing. Ayan. So, paano po yung... Ah, doon po kayo sa gano'n nagluluto. Oo. Yun po yung inyong lutoan. Ano po yung niluluto nyo ngayon? Ah, ari naman daw. Tara, tingnan natin. Nagluluto po sila dito sa banda dito. Titingnan lang natin yung nila. Ayan. Nagluluto po sila ng kanin. Ayan, pero yung lutoan po nila ay kung makikita ninyo, malapit pa dito sa malapit dito sa Bulubundukin na side, no? Ayan. Ah, okay. Ah, kanin. Oh, luto na to. Pwede na kumain. Kain na tayo. Ayan, luto na. Ayan. Yan yung niluluto po nila. Ah, okay. Tapos yun yung magamit nila na latuhan. Ganyan. Saan po kayo kumukuha ng tubig? Dito sa ilog. Ah. Sa bagay, malinis naman po yung nila, yung ilog. Ayan. Tapos dito naninirahan si nanay. Pero bago lang daw po si nanay. Kaya pa lang to, ginagawa pa lang. Ginagawa pa lang po to, nay. Oo, tinutulugan nyo na po yan. Hindi po kayo makakatulog dyan. Saan po kayo matutulog? Dito po sa mga bahay muna. Ayan, pero dito po kayo nagluluto, nay. Sa na to? Dito, ayan. Lutoan, siguro nakasabit lang. Nakasabit lang po. Ayun. Sinasabit lang yung kaldero dito. Ayan, pakita mo dito. Nakita mo to. Ayan, sinasabit lang po yung kaldero dito. Tapos, yan na yung kahoy. Ayan, dyan daw nagluluto si nanay. Ayan. Dito po sila na ninirahan. Ayan. Dito sa bahay na ito po, sila natutulog, kumakain. Ayan, tingnan nyo. Ipakita mo nga daw yung loob. Ayan, ayan, pakita po natin. So, yan, medyo lang. Tapos may papag. Ayan, may bata. Hello! May bata na nasa saduyan. Ayan po sila. Ayan. So, ganun. Yun po yung buhay ng mga natin dito, yung mga katutubo na nandito sa Karatig na sitio ng Pinagbayanan. At gaya nga po nung nasabi kanina ni ate, ni Monique, meron silang mga estudyante na nandito. So, yung isang bata, elementary pa lang. At kapag kayong kailangan nilang tumawid doon sa Pinagbayanan para makapasok.
yung bata dun sa paaralan. Ito po, mukhang gagawin din na bahay ito. So ito yung common na structure nung mga bahay ng mga katutubo po dito sa Pinagbayanan. Medyo ano pa siya, medyo shaky. Actually, pag ginanon ko, medyo baka matumba to. Pero ito po yung common structure ng bahay ng mga kababayan natin na mangyan po dito sa Mindoro. Ano po? Ayan, kumbaga napaka ano lang, ilang kahoy, tapos lalagyan siguro ng sahig, tapos yung kagaya noon na mga dahon ng ano, palapa ng saging, ay palapa ng nyog. Dahon ng nyog po yung dahon ng nyog po yung ginagawa nila na pang dingding. Ayan. Ha? Pako. Walang pako. Eto. Ayan po. Wala pong pako. Hindi po uso yung pako dito. Talagang ano lang. Mga baging. Baging na tinali lang yung mga kahoy. Kaya siguro hindi ganun katibay, pero siguro patitibayin na lang nung mga ano niya, yung dingding saka nung bubong na ikakabit siguro dito. Ayan. So ito po yung isang sitio nakarating ng Pinagbayanan, pero marami pa po tayong mga kababayan dito naman sa banda dito. Kaya maglalakad pa po kami papunta doon sa side na yon ng tabing dagat, dahil doon naman daw po sa lugar na yon ay ang tinatawag naman na Sitio Salay, na kung saan ay meron pa rin tayong mga kababayan na mangyan na doon po naman nakatira. Kaya tara at samahan niyo po kami. Magdadala ka? Sibo lang yan na nahulog. Dahil ano yan galing sa taas, no? Nagulong tapos na ano hanggang dito. Muli ay naglakbay kami ng mahigit 30 minuto at dito ay narating namin ang isang panibagong sitio, ang Sitio Salay. Sa lugar na ito ay mas marami ang nakatirang katutubong mangyan. Ganon din, mas marami ang mga estudyante na nag-aaral sa lugar na ito. Mas maraming naglalakad na estudyante papunta sa Sitio Pinagbayanan. Hello po. Kamusta po kayo? May ano po? Kamusta po kayo? Ay, mabuti po. Mabuti naman po. Ilan po ang mga bahayan dito? Marami-rami rin po. Ano po? Hello. May mga estudyante po kayo dito? Meron. Na nag-aaral? Nasasaan po yung mga estudyante ngayon? Nandito po. Ayun po kanina. Itong mga batang ito po. Saan po sila nag-aaral? Sa public po. Sa Pinagbayanan? Paano po yan pag ano? Paano po sila pumapasok? Naglalakad? Naglalakad po. Naglalakad. Hindi po ba mahirap yun para sa mga estudyante na naglalakad? Kasi medyo malayo-layo rin po ano? Malayo po rin naman. Malayo po. Hello po, magandang hapon. Hello po. Magandang araw po sa inyo. Ibig sabihin po yung mga estudyante po dito kapag araw-araw po ba silang pumapasok? Pagka normal na ano po yung maganda ang panahon, ulan. Paano po kapag gano'n? Di, kumbaga napapabayaan po nila yung kanilang pag-aaral pagka... Pero wala po bang mga halimbawa ay matutuluyan doon sa Pinagbayanan? Meron din naman. Yung mga malalaki po. Iba nga din. Doon na po naglalagik pagka masama ang panahon.
Kaya lang po yung medyo mga maliliit, Ayan ang hindi. Bakit ito, yung tunog nito, wala pa rin yung kulay. Mhm. Ay, yung mga taga-rienda ako, basta pagka nagkulangan na, hindi na kapasok yung mga pinigin. Oo. Meron pa po bang bahayan papunta dito? Sabay mayroon, dalawang bahayan pa diyan. Ito po, alin po yung tinatawag na salay? Ay, edi ito na. Ito na po yung salay. Ano po yung susunod pa dito sa salay? Ano pa? Dap-dap. Dap-dap. Mas malayo pa po yun. Ay, hindi diyan lang sa kabilang tanaw. Makalipas lang po yung ano din. Tapos meron pa pong isa. Doon pa. Ano naman po ang tawag doon sa isa pa? Yung kwan doon ay ang bakong. Agbakong. Yun na po yung pinakadulo dito, yung Agbakong. Ayun, marami pala. Marami po pala ditong ano, mga sitio pa. Ano? Wala pong kuryente dito, ano po? Ilaw-ilaw. Ano pa po yung ano nyo, mga ilaw nyo ngayon? Yung digaas. Di baterya. Lente. mga bata eta. Dito lilipat na rin doon sa kaya. Magpa-private na rin po. Wala nga matutunan. Baka marami pong ano dito, ano? Marami yung mga bata, ano? Sa bawat bahay po ba ay isang pamilya o minsan dalawang pamilya, tatlo? Isa lang. Isa po kada bahay. Ay, dito po kami dalawa. Yung anak niyo po. Yung anak niyo po ay nag-asawa na din. May anak na rin po. May anak na rin. Ano po ang kinabubuhay ninyo dito? Nagtatanim pa ng balinghoy. Pagtatanim ng balinghoy, Kamuti. kamote. Saging. Nagtitiis kong magbayot na. Magbayo po ng Palay. palay. Pero mas madalas po bang pagkain ninyo ay palay o balinghoy? Pag minsan po, mas madalas pa po ang balinghoy. Mas madalas ang balinghoy. Dito sa Ito, nakita ko na to sa ano Ito, nakita ko na to sa pinagbayanan Yung batang yun, yung naka-blue. Hello. Ito, nakita ko na to. Ano ang pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Ano? Junje. Di ba ikaw yung nakita ko sa ano dati? Doon sa pinagbayanan? Nasaan na yung isa mong kasama? Yung medyo matangkad? Yung isang kasama mo na medyo matangkad? Yarjil po. Oo. Sa ulit. Dito din siya nakatira? Nag-ano? Nagbubukid? Kayo ay mangingisda? Mangingisda kayo? Ha? Mamana? Sino masipag mag-aral sa inyo? Estudyante ka pa? Hindi. Ito lang si Junji, ang estudyante. Saka ito, estudyante din. Masipag mag-aral? Ha? Masipag mag-aral? Ha? Paliban-liban. Pero gustong mag-aral. Ito po mga bata, yan si Junji, nakita ko na po yan doon sa pinagbayanan nung huling punta po natin dito. Tapos ganito pala kalayo yung nilalakad nila para makapasok. Grabe, ang layo na po nung nilakad natin. So yan, si Junji. Mukhang napakasipag. Mamamana ba kayo ngayon? Ha? Mamamana? Marami kaya kayong mahuli. O sige, galingan nyo ha. Damihan nyo huli. Sige. Kaya nyo ba yan? Kaya nyo ibunsod? Kayang-kaya pala eh. Gaang daw eh. Ayan. Yan yung mga ano natin. Ayan, mga estudyante. Ayan po, mga estudyante po yan. Dalawa po dyan ay estudyante. Pero, part po ng buhay nila, yung mangisda. Yan po ay mga kababayan po natin, mga katutubong mangyan po sila. At yung nakikita ninyo,
bahagi talaga ng pamumuhay nila yung pangingisda. Ayan. Pero sila po ay mga estudyante. Pero ngayon po kasi ay bakasyon naman. Naka-sem break ang mga bata. Kaya ayan, sila po ay mangingisda, mamamana. Yan po yung kabuuan, no? Ayan, kung makikita nyo po, nasa sa tabing dagat din halos sila. Ayan. Meron pa daw pong dalawang sitio papunta doon, kung saan, kung makikita po ninyo, ang naghihiwalay pa rin ay isang malaking ilog. Ayan po, may malaking ilog po dyan. Yan ang naghihiwalay naman sa kanila sa dalawang sitio pa na papunta doon. Yung isa ay sitio Dapdap, which is yun nga yung next dito. Tapos meron pang isang sitio after ng sitio Dapdap na mas malayo pa kaysa dito. Ayan, napakalaki po ng ilog na kapag kayong masama po ang panahon at malaki yung tubig, ay talagang hindi nakakatawid, lalo na yung mga batang maliliit, yung mga estudyante. Ayan po mga kababayan, no? Kung makikita nyo, hindi lang po kami yung naglalakad dito sa mga batuhan. Ayan, may mga ilan na po tayo nakasalubong kanina ng mga estudyante. At ngayon, ayan sa unahan natin, marami pa po dyan ng mga estudyante na naglalakad. Pabalik naman, papunta dun sa sitio Salay siguro or baka dun sa sitio Dapdap. Sa aming paglalakad pabalik ng Pinagbayanan, doon ay nakasalubong namin ang mga estudyante na kung saan sila ay pauwi ng kani-kanilang mga tahanan. May mga pasalubong tayo, mga estudyante. Hello, good afternoon. Mga estudyante kayo? O, kausapin ko muna kayo sandali. Mga estudyante kayo? Ha? Saan kayo nag-aaral? Sa Kisi po. Sa? Kisi. Diyan sa private? Yes po. Anong grade na kayo? Foundation lang. Foundation. Pero galing kayo sa sa public school? Yes po. Bakit kayo lumipat ng private? Maalwan po pag sa private. Mas maalwan kasi Marami po natututunan. marami kayo natututunan. Pag sa private ba, hindi kayo araw-araw umuwi? Hindi rin po. Saan ba kayo? Taga saan kayo? Saan sitio kayo? Taga-Indianan po. Indianan. Mas malayo pa ba sa Salay yun? Mas malayo po. Mas malayo pa. Yes po. Gaano kalayo pa? Sa Dapdap? Yun ba yun? Gayaan po po dakong dakda. Mas malayo pa ng Dapdap. Yes po. Oh my God, mga kababayan, napakalayo ng nilalakad nila. So, lingguhan kayong umuwi pag sa private. Yes po. So ngayon pauwi na kayo. Yes po. Okay. O sige, mag-iingat kayo. Salamat ha. Salamat din po. Ikaw ay nag-aaral ka rin? Opo. Anong grade ka na? Foundation class po eh. Foundation class din. Pero galing ka na rin ng ng public. Anong grade ka sa public? Grade 6 po. Grade 6? Yes po. Eh di sana grade 7 ka na High school ka na sana. Eh ba't pinili mong lumipat sa sa private? Nahirapan na po ako doon sa public eh. Kasi bakit mahirap? Ay, kwan po. Wala pong natututunan ba? Walang natututunan. Pero sa private, marami kayong natututunan. Meron po. Oo. Pero hindi kaya dahil pag sa public ay araw-araw kailangan yung umuwi? Ganun ba? Pag sa public, araw-araw kayong umuwi? Opo. Pero sa private, hindi naman. Hindi po. Doon kayo nag-i-stay doon sa compound mismo ng private? Opo. Pwede kayang yun ang dahilan kung bakit mas marami kayo natututunan sa private? Opo. Oo. So, kung halimbawa na meron kayong tinutuluyan doon sa Pinagbayanan mismo, tapos nasa public kayo, baka posible na marami rin kayong matutunan, Opo. Ibig sabihin, ilang taon ka pa ulit bago ka mag-grade 6? Paano ba sa private? Sa ako po yung una, grade 6 nga po dati, Oo. ay hindi po bagang bumasa, hindi po nakapasa. Okay. Sabi po ng tatay, adi sa private daw po ako kumano. Okay. Pero ilang taon ka na? 15 po eh. 15? Opo. Okay. So, pagkatapos mo, ilang taon ka pa dyan sa sa public bago ka makapag-high school? Ay, dyan sa private bago ka makapag-high school?
Kasi kung foundation class ka pala ngayon, adi 6 na taon pa yon Opo. bago ka makapag-high school, ano? Okay lang sa iyo yun. Ay, okay lang po. Basta maraming natututunan. Opo. Sige. Salamat po. Mabuti naman. Salamat. Mag-iingat ha. Ingat. Thank you. Ayan po mga kababayan. So, nakita nyo naman po yung yung pinagdadaanan talaga ng mga estudyante po no dito sa Mindoro, dito sa Pinagbayanan saka doon sa mga karatig na sitio. Ngayon, kami po ay maglalakad na pauwi doon sa area na yon kung saan sila nanggaling. So maglalakad po kami, ibig sabihin kung gaano ko yung tagal na paglalakad namin papunta, ganun po ulit yung tagal ng ilalakad namin pabalik naman doon sa kung saan kami nanggaling. Kung nasasan yung school na pinapasukan ng mga estudyante na nakasalubong natin. Ganun po kahirap yung pinagdadaanan ng mga estudyante makapag-aral lang. Ayan po, at siguro dito ko na lang po tatapusin yung aming video ngayong araw at antabayanan nyo po yung aming mga susunod na video para nang sa ganun po ay mas maging familiar po kayo sa kung ano yung kalagayan ng mga kababayan natin dito sa Mindoro na mga katutubong mangyan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.